Magandang araw! Sa videong ito ay ating pag-uusapan ang iba't ibang uri ng panahon na nararanasan ng ating mundo. Una ay ang sunny day o tag-araw. Ito ay tumutukoy sa panahon ng tagtuyot at mainit na klima sa isang lugar at mainit na temperatura. Umaabot sa 32 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius ang init, lalo na sa mga urban areas gaya ng Jensan. Kaya madalas mataas ang heat index o ang init na nararamdaman ng isang tao na mas mataas pa sa aktwal na temperatura. Narito naman ang ilan sa mga epekto ng sobrang init. Una, ang kalusugan. Madalas ang kaso ng pagkahilo at sobrang pagod dulot ng sobrang init. Sunod naman ay ang epekto sa ating kapaligiran. Madalas na nakakaranas ng sobrang pagtuyo ang ating mga ilog at bumababa ang level ng mga tubig sa ating mga water reserve o dam. Sunod naman ay ang epekto sa ating ekonomiya. Bumababa ang ani ng ating mga magsasaka, partikular na sa pag-aani ng palay at gulay. Meron din namang magandang epekto ang init sa ating buhay. Ito ang paggamit ng mga solar power bilang alternatibong enerhiya. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang rainy season o ang tag-ulan. Ang tag-ulan ay panahon kung saan madalas ang pag-ulan o ang maulap na kalangitan at posibleng may paparating na bagyo. May masamang epekto at magandang dulot ang tag-ulan. Isa sa magandang dulot ng tag-ulan ay ang pagsibol ng kalikasan. Sumisigla ang mga pananim ng mga magsasaka at dumadami ang supply ng tubig. Ngayon naman ay ang masamang dulot at epekto ng tag-ulan. Dahil sa sobrang buhos ng ulan, nakakaranas tayo ng mga landslide, pagbaha at pagkasira ng mga kalsada. Dumadami rin ang mga kaso ng mga sakit gaya ng dengue at leptospirosis. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang winter season o snowy season. Ano ba ang nangyayari kapag snowy season? Tayo na at ating alamin. Tuwing winter season or snowy season ay bumababa ang temperatura at madalas ang pag-ulan ng nuwebe. Madalas itong nararanasan sa mga lugar na malapit sa Northern Hemisphere kagaya ng Amerika, Russia, Canada, at North and South Korea. At alam nyo ba na kapag winter season ay maliit lamang ang mga araw? At ito ang mga panahong mahimbing na natutulog ang mga hayop na nabubuhay sa lugar na kung saan ay may snow. Ito rin yung panahon na madalas ay umaalis ang mga ibon upang maghanap ng pansamantalang lugar na kanilang paglilipatan. Ngayon naman ay ating pag-uusapan ang stormy season o ang panahon ng bagyo. Ang bagyo ay nabubuo dahil sa kombinasyon ng pag-init ng karagatan at sobrang lamig na pag-ikot ng hangin. Ang pag-ikot na ito ay nagbibigay ng hugis o direksyon upang mabuo ang isang bagyo. Umaabot ng hanggang 120 to 150 km per hour ang lakas ng bagyo. Ngayon naman ay ating alamin ang cloudy day. Ang maulap na panahon ay ang pagkakaroon ng makapal o maraming ulap sa kalangitan na nagdudulot ng konting liwanag mula sa araw. Nagkakaroon ng maulap na panahon dulot ng tinatawag na condensation na isa sa mga proseso na bumubuo bago ang isang ulan. Kaya naman kapag maulap ang panahon ay malamig ang ating pakiramdam dahil bumababa ang temperatura. Sunod naman ay ang windy season. Ito ang panahon na madalas malakas ang hangin. Ang malakas na hangin ay dulot ng amihan, hudyat na may paparating na malakas na bagyo. Kapag malakas ang hangin ay nabubuo ang mga alkabok at posibleng masira ang mga pananim.